Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y humantong sa huling araw ng ating pagnonobena, paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ni Jesus Nazareno. Hilingin natin na kung papaano isinilang si Jesus dito sa mundo, isilang siya sa ating mga puso at tahanan. Sa halimbawa ni Zacarias, maging handa nawa tayo upang matanggap ang pagpapala ng Diyos, upang ang ating mga salita ay tunay na maging parangal at pasasalamat sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inialis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ang nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi.
Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Magsitayo na po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan. Halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko kanina, tayo po'y dumadako na sa huling araw ng ating pagnonobena, ng ating paghahanda para sa pagsilang ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ito nga ang huling araw, sino ang nakakumpleto ng simbang gabi? Taas nga ang kamay. Ayan. Palakpakan natin ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. At sa kabila naman sabihin mo, pagpapalaing ka dyan ng Diyos. Ayan, kung nakompleto mo. No? Hindi naman, no? Kahit hindi nyo nakompleto, ang Diyos ay hindi ho kuripot. Ang Diyos ay hindi maramot. Ang Diyos ay puno ng pagpapala. At ito ang pinatunayan ni Zacarias. Ang huling libro ng Lumang Tipan ay si Propeta Malakias. At sinabi ni Propeta Malakias, kahapon po yun, magsusugo ang Diyos ng bagong Elias, bagong propeta. Pero bago mangyari yun, tumahimik ang Diyos. Alam niyo po kung kayo'y may Biblia, ang pagitan lamang ng lumang tipan at bagong tipan ay 2 pahina. Pero ang katahimikan ng Diyos, inabot ng 400 taon. 400 taon na nahimik ang Diyos. Dahil matigas ang puso ng Israel, hindi nakinig sa mga propeta, sabi ng Diyos, hindi na muna ako magsusugo ng propeta. Hindi na muna ako magsasalita dahil kahit magsalita ako, hindi naman kayo makikinig. At binasag ng Diyos ang katahimikang ito nang isinugo niya si Gabriel kay Zacarias. Naalala nyo, nung unang bahagi ng simbang gabi, nag-aalay sa templo si Zacarias at sinabi ng Anghel Gabriel, dininig ng Diyos ang iyong dasal. Pero hindi pa rin naniwala si Zacarias. Biruin nyo, pari si Zacarias, nag-aalay ng insenso. Pero nag-alinlangan pa rin siya. Kaya ano ginawa ng anghel sa kanya? Pinatahimik siya. 9 na buwan na nahimik si Zacarias. Tuwang-tuwa siguro si Elizabeth, tahimik ang bahay nila dahil hindi makapagsalita si Zacarias. 9 na buwan, pinatahimik. Kanina, gaano katagal daw kay Propeta Malakias? 400 taon. Si Zacarias, 9 na buwan. At ngayon na ipinanganak na si Juan, nakapagsalita na muli si Zacarias. Isang napakagandang paalala sa atin, mga kapatid. Kapag nananahimik ang Diyos, may ginagawa ang Diyos. Huwag natin kakalimutan po yan.
Minsan nakala natin, pag tahimik ang Diyos sa buhay natin, kasi hindi dinidinig yung dasal mo, kasi hindi nangyayari yung gusto mo, kasi maraming bagay na hindi mo inaasahan, at pakiramdam mo, hindi nakikinig ang Diyos. Di ba ganun tayo minsan? Pag may kinakausap ka, tapos tahimik siya, hindi ka pinapansin, akala mo, hindi ka na niya mahal. Akala mo, hindi siya nakikinig sa iyo. Kasi akala natin yung pananahimik niya ay walang pagmamalasakit. Pero ngayong huling araw ng simbang gabi, ipinapaalala sa atin, pag ang Diyos tumahimik, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang pakialam sa atin. Pag ang Diyos tumahimik, hindi ibig sabihin nun, pinabayaan na niya tayo. Pag ang Diyos tumahimik, may hinahanda pala siya sa atin. Baka tahimik ang Diyos ngayon sa buhay mo at nagtatampo ka tuloy sa Kanya. Maghanda ka. Katulad ni Zacarias, meron siyang pinaghahandaan at gustong gawin sa buhay mo. Pero hindi lang ang Diyos ang kailangan manahimik. Baka kaya tahimik ang Diyos, gusto rin niyang tumahimik ka. Ngayong araw na ito, baka yun din ang mensahe sa iyo ng Diyos. Tahimik ka muna. Huwag munang maingay. Huwag mong pangungunahan ng Diyos. Sapagkat hinahanda niya ang puso mo katulad ng ginawa niya kay Zacarias, katulad ng ginawa niya sa bayang Israel. Kaya nga't nang dumating si Jesus Nazareno, tahimik ang buong santinakpan. At ito ang napakahalagang aral na natutunan ni Zacarias. Kanina, nung pinangalanan ang anak na Juan, nang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Zacarias? Hindi nakakalimot ang Diyos. Siguro ngayon nakapagsasalita ni Zacarias, natatawa siya sa sarili niya kasi siya pala ang makakalimutin. Kasi yung pangalan niya mismo, may tinuturo sa kanya, hindi makakalimutin ang Diyos. Pero siya pala ang makakalimutin. Dahil ang Diyos, hindi tayo iiwan. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Hindi tayo. Hindi yung plano mo. Hindi yung gusto mo. Kung hindi ang kagustuhan ng Diyos. Sapagkat hindi nakakalimot ang Diyos. Kaya't sa misang ito po yung ipagdasal natin. Una, pag dumadaan tayo sa sandali na parang tahimik ang Diyos, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo agad sumuko. Huwag tayong magalit sa mundo. At higit sa lahat, huwag natin isipin, kinalimutan na tayo ng Diyos. Diyan magaling ang demonyo. Diyan ka tutuksuhin. Diyan ka bubulungan lagi. Ayaw na ng Diyos sa'yo. Sayang lang yung pagdarasal mo. Sayang lang yung paggawa mo ng mabuti. Tingnan mo, tahimik siya sa'yo. Hindi po. Pag tahimik ang Diyos, mas may lalo siyang hinahanda para sa atin. At para maging handa tayo, tayo rin manahimik. Hindi lang itikom ang bibig.
Kung hindi higit sa lahat, katulad ni Zacarias, hayaang pumasok at mangusap sa atin ng Diyos. Kaya hindi po ako hindi po ako mapapagod paalalahanan kayo, tayong mga deboto ni Jesus Nazareno. Pag nagdadasal tayo, wag lang natin sabihin sa Diyos ang gusto natin. Pag nagdadasal tayo, wag lang ang laman ng dasal natin, Lord, ito ang gusto ko. Ang tunay na dasal, ang laman ay, Lord, ano ang gusto mo? Huwag kayong uuwi ngayong gabi nang hindi kayo humaharap sa Poong Nazareno at sa tahimik na puso. Huwag nyo nang sabihin yung gusto nyo. Alam na niya yun. Ang mas gusto ay magtanong tayo sa Kanya, Lord, ano po ang gusto ninyo? At sana marinig ko yun, malaman ko yun, at magawa ko yun. Upang dumating ang sandali, katulad ni Zacarias, mababasag ang katahimikan, magpupuri sa Panginoon, at magpapatotoo na tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Opo mga kapatid, tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Kung sa mundo natin ngayon, 10-5 lang ang pangako dahil ang daming nangangako sa atin ngayon na alam naman natin, mapapako din. Pero ang Diyos, kailanman, mahal ang pangako ng Diyos sapagkat galing ito sa Kanya at tinutupad niya ito anuman ang mangyari. Bakit? Dahil hindi makakalimutin ang Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang patunay na bagamat minsan tahimik ang Diyos sa buhay ng tao, tapat at hindi makakalimutin ng Diyos. Patawad po kung kami minsan ang makakalimutin. Patawad po kung minsan kami ang bumabasag ng aming mga pangako. Patawad po kung minsan kami ang napakaingay at pinangungunahan namin kayo na para bagang inuutusan na namin kayo. Patahimikin niyo po kami upang sa gayoy maging handa kami sa hinahanda ninyo sa buhay namin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo ang salita na nagkatawang tao. Kayo ang ipinahayag ng tinig ni San Juan Bautista. Kayo ang pinupuri at pinararangalan ni Zacarias. Kayo ang aming kakapitan anuman ang mangyari sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabuting kalooban. Ang ating tugon, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ng iyong liwanag, karunungan at kasamaan ang namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyan ng lakas ang mga nanghihina, hilumin ang mundo mula sa sari-saring sakit at sigalot. Pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at pigati upang matularan namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginawahan. Sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi nakakalimot ang Diyos sapagkat siya ang ating mabuti at mahabaging Ama. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang katuparan ng pangako ng Ama, ang patotoo na hindi makakalimutin ng Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo at sa mga offerers natin sa misang ito, ang Mother Butler Guild,
ang St. Peter's Men's Society, at kayo pong lahat na nandito ngayon sa Quiapo. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang bawat isa. At salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din po sa mga masisipag nating mga naglingkod sa misa, lalo na itong nakalipas na 9 na araw ng simbang gabi. Ang lahat ng mga naglingkod at alam ng Poong Nazareno ang inyong kasipagan at pagbibigay ng oras at lakas. At maraming salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kung parang tahimik minsan ang Diyos sa buhay natin, hindi ibig sabihin nito, kinalimutan na niya tayo. Tapat at lubhang maawain ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.